Hey everyone, this is the day one of reading Filipino thread posts. Tingnan natin kung anong mga sinasabi ng ating mga kabayan sa threads and let's see if it's also relatable. So let's start with Yana Sanchak. So she said, worst toxic Filipino trait that you wish never existed. So she also pinned a comment, utang na loob in a sense na nagiging sumbat na. Which is really true. Remember nung mga bata pa kayo, like, let's say, mga magulang mo or relatives mo, pag may binibigay sila sa'yo or they're doing something for you, pinapapasok ka sa school, binibigyan ka ng pera and all of that, paglaki mo, isusumbat nila sa'yo na, kung hindi dahil sa akin, walang mangyayari sa'yo, ganyan yan. Okay, so let's read comments in this thread post and let's react. Okay. So first is, utang na loob is the root cause of political corruption in Pinas. That's the very reason why meritocracy is absent. 100% true. Thread was from Frank Daniel 21. Next is, that is not toxic per se. And that is not an exclusive trait of Filipinos. Kung toxic ang pag-iisip ng tao, kahit ano pa yung trait na yan, magiging toxic. So, toxic din ang pagtanaw ng utang na loob. Toxic din ang pagbibigay galang sa mga magulang at matatanda. Lahat na lang toxic sa mga taong toxic ang mindset. And then, somebody responded, it's not pagbibigay galang that is toxic. It's when there are no boundaries set. Yung hindi ka allowed mag-express ng truth mo because mas nakakatanda sa'yo even when you're saying it in the most respectful way. And you should be respectful but also set your boundaries. That's very true. I'll give you my experience. Let's say relatives, Like, they're expecting you to do something for them kasi may ginawa sila para sa'yo. And if you don't do it, kung hindi mo gawin or may pabor sila sa'yo na hindi mo ginawa, ikaw nang pinakamasamang tao sa buong mundo. Nakakatawa siyang isipin kasi when you set boundaries to yourself and to those relatives, sinasabi nilang malaki ng ulo mo. Well, yes. Whatever. Okay, next is, yung bawal kang mag-explain sa mga mas matanda sa'yo dahil sasabihin nilang pinapatulan mo sila, binabastos, oo na lang dapat isagot mo sa kanila, like, tahimik ka na lang dapat. Come on. Siguro yung mindset na to was from before. Yung mga late 70s, 80s. Mga panahon ng lolo at lola. Kasi, mababalik tayo sa mga dating panahon. Ganon ang mga praile, ang mga padre, di ba? Panahon ng mga Kastila yan. Like, hindi ka pwedeng mag-isip. Dapat bobo ka. Anyway. Next is by My Loves Cats. Sabi niya, bahala na yung loob, yung utang talagang problema. That's true. Next is Harold Pedroso, Inget. Oh my God. Actually, hindi ko siya masasabi na Filipino trait lang. It's anywhere, regardless of what your nationality is. But yeah, kung magpo-focus tayo sa Filipino thing side, napakamadaming inggitera. That's why we call it crab mentality. Inggitero. So, sasabihin mo, bumili ka ng ganito. Bumili din ako ng ganito. Mas maganda ang ganito. Ganyan. Putang ina talaga. Okay, next is palakasan system. Oh, shit. Sabi ni Mark Riles, yung utang na loob, okay lang yan. Kahit sa ibang bansa meron. Yan, basta ginamit sa tamang bagay. Okay lang yan. Example, pinautang mo siya dati at nagbayad naman. So, nung ikaw naman ang nangutang, pinautang ka din agad. That's true. That's palakasan system. Palakasan is like connections. Kumbaga, may binigay ka sa kanya. Let's say, binibigyan mo siya ng kape every morning. Then, nung may kailangan ka na sa kanya, mabilis.
mabilis ang proseso ang tulong. Kasi, you did something for that person. And, nung ikaw nang may kailangan, tinulungan ka. Ganon. Kumbaga, lakas ko sa'yo. Lakas mo sa akin eh. Ganon. Next is, by Amy GLNG. Family backer system sa trabaho, lalo na sa government. Totoo yan. I agree with that. Ang dami kong kakilala na yung nanay, tatay, lolo, lola, auntie, uncle nagtatrabaho sa gobyerno. Pati siya nagtatrabaho na din sa gobyerno kasi malakas ang kapit niya sa loob. Diba? Nakakainis. Ito. By template meta programmer. Putok sa loob. Nagets mo yun? Putok sa loob. Totoo yun. I think it's parang ano yan, parang inggit din. Yung baho na sa loob. So yeah, if follow this girl, Yana Sanchez in thread. So, binasa ko lang yung thread post niya, yung mga comments inside kasi natawa lang ako bigla na nakakatawa siya and relatable. So, see you in the next thread na mababasa ko. Bye!